Brando, umalis na tayo ng bansa. Sa ibang lugar na lang tayo magtago. Hindi tayo titigilan ng mga gerero hanggat andito tayo. Pinatay nila ang lolo ko na si Gustavo, pati na rin ang kapatid kong si Erica. Kung alam ko lang, sana ako na lang eh. Po ang hard killer ni Vice Mayor Roberto Guerrero. Inutusan ako ni General Verbano para palabasin na patayin si Vice Mayor para makuha nila yung simpatya at pagmamahal ng mga tao. Garcia! Ano ginagawa mo? Hindi ako bibigay! Hoy! Kinuha niya ang pamilya ko, tay! Kinuha niya tanggol! Anak, ipunin mo lahat ng galit mo at ibuhos mo lahat sa kanya. Napaghiganti ko na si Erica. Napatay ko na si Tanggol. Napatay ko na ang demonyo kong kapatid. Anak, hindi ko pwedeng mawala. Una lang ang pag-asa ng Maynila. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Ang pahirapan ka at parusahan ng mga kasama mo. Isa lang ang alam ko, i-enjoyin ko to ang gabi ito dahil dahan-dahan kong paglalaroan kayong lahat. Hindi na to tama. Dami ng inosenteng buhay na nadadamay dito. Sayang. Siya pa naman yung susi para mapatunayan natin yung katiwalian ng mga gerero. Hindi pa tapos ang laban. Naghihiganti pa rin tayo. Eh paano? Eh kung sa sarili nga natin presinto, hindi natin alam kung sino magkakatiwalaan. May kakilala ako. Si Congressman Mojica. Pagtulungan nating ilabas ang katotohanan. Sige, mabuti pa puntahan niyo na si Congressman. Ako gagawa ng report na nangyari kay Onyok. Mag-ingat kayo, ha? Benjo! Sakay na! Bob. Sa San Dimas tayo. Sige po. Ay, nako. Masahol talaga tong mga gerero na to. Akalain mo ba may nagpopoteksta sa food poisoning, sinagasaan pa? Diyos ko naman, biktima na nga, biniktima pa nila. Ano ba yan? Mga kasama. Kong! May nakausap kami sa mga nagpoprotesta. At nakita daw nila doon sa rally si Tanggol. Tinding, alam mo ba to? Kamamatay lang ni Gustavo, baka mamaya maibintang sa kanya yan. O, si Tanggol nga din ho yung tinuturo ni Vice Roberto na nag-utos daw para ipapatay siya. Imposible, hindi gagawin ni Tanggol yan. At kung siya man ang may gawa niyan, ipagpalagay mo na. Sigurado ako may dahilan yan, malalim. Alam naman nating lahat. Isa na ang damdamin natin ni Tanggol at ng taong bayan na tama ang ginagawa ni Tanggol na labanan na kademonyuhan ng mga gerero, hindi ba? Tama. Buong tiwala ko kay Teniente Victorino, ma. Siya ang huhuli kay Tanggol. It's not enough for me to see him get shot. I wanna see him dead and rotting. Kong, yung statement niyo sa press, pinakalat na namin. Ano? Kampi na ba sa atin ulit ang mga tao? Nakikidalamhati na rin sila sa atin? Ang parang nangyayari ho kasi parang sineselebrate pa nila na matay si Don Gustavo. Jesus. Wala silang respeto, ma. Wala silang utang na loob sa taong namuno sa kanila. Ang sinasabi ho kasi nila, dapat naman talaga mamatay yung mga kurakot. Viral pa rin ho kasi yung expose ni Brando Mondragon. Matayan na nga kamit lahat. Yan pa rin ang nasa isip ng mga tao. Jesus, bakit hindi na lang natin palabasin na si Tanggol yung pumatay kay Pa? Si Tanggol yung kriminal, ba? Para magbagong pag-iisip nila sa atin. Hindi natin pwede gawin yan. Pag ginawa natin yan, baka maging bayani pa si Tanggol. Mas mahalin pa siya ng mga tao. But what the hell are you still doing here, Sandy? Leave! Nakausap mo na ba si Rocky Boy? Hindi ko matawagan, hindi rin nagte-text sa akin. Hayaan mo dumiskarte ang anak mo. Boss Tubina! Boss Brando! May kailangan kayo mapanood na balita tungkol sa mga gerero. Ano? Nagsinungaling na ba sila para kontrahin ako? Hindi, Boss Brando. Nandito tayo ngayon sa Dominion Medical Center kung saan sinugod
at diniklarang dead on arrival si dating Manila Mayor Gustavo Guerrero at apo nitong si Erica Guerrero. Ayon sa initial reports, inakush ang pamilya Guerrero na hindi pa nakikilalang mga kalalakihan. Ligtas naman sa pangyayari ang ibang miyembro ng pamilya Guerrero. Patuloy pa ang investigasyon sa motibo ng pagpatay. Sino Tanggol kaya may gawa nito? Kasama kaya nila si Rocky Boy nung pinatay nila si Don Gustavo? Sino mo bang gagawa nito? Tinupad lang naman ang sinabi niya, no? Pero Brando, ang gulo-gulo na ng sitwasyon. Una dahil dyan sa expose mo. At pangalawa dahil dito sa pagkamatay ng matanda. Siguradong tayong sisisihin ng mga Guerrero dyan. Kung gaganti sila, makanda ako anumang oras. Pero Brando, hindi natin kaya mga Guerrero. Hawak nila ang puwersa ng Maynila. Mamamatay tayo dito. Brando, dehado tayo dito. Kailangan na natin tumakas. Hindi lang si Tanggol ang problema natin, ha? May kailangan pa tayong sikasuhin. Ang mga Mondragon at pagsira nila sa reputasyon natin. Hindi ko na yung babaliwalain, ma. Pakalaki ng bunganga ng hayop na Brando na yan. I will make them pay, ma. Uubusin ko ang buong angkan nila. Kikilos ka ng hindi mo ipapaalam kay Roberto? Oo. Sige, pakita mo kay Roberto na magaling ka, na mas magaling ka sa kanya. Papatunayan ko kay Kuya na nagkamali si Mama. Tanggol is not better than me. I'm Miguelito Guerrero. I am the best mayor this city has ever seen. Bumulag tayo sa pagkakabaril ko sa kanya. Nakita mo siyang lagutan ng hininga? Hindi po, tay. Dumating po sa bigla yung mga tropa niya at ang tatay niya. Hindi pa bayaan ni Ramon ang demonyo ng anak. Sigurado ako gagawin niya lahat para iligtas si Tanggol. Kaya huwag kang papasiguro na patay mo nga siya. At kung buhay man si Tanggol, hahantiin ka nun. Kasama ni Ramon at buong tropa niya. E di subukan niya, tay. Hindi ako natatakot sa kanya. Paulit-ulit ko siyang papatayin. Kapalit ng buhay na mag-ina ko. Huwag kang mag-aalala, anak. Paghahandaan natin si Tanggol. Titikay natin mag-ama ang kamatayan niya at lahat ng mga kasama niya. Si Bustamon! Tara, dito! Dito! Bilis! Tara, dito! Kasalan! Napasok tayo sa halaman! Ha? Magsikalit kayo! Hanapin natin! Bilis! Dapat ikaw! Talo ka! Isa mo!
Sino ka? Sino ka? Tayo ka dyan! Huwag ka! Tayo! Nice! Dahil... Si Tanggol! Mag-isa! Tanggol, anong akala mo? Hindi ako makaganti sa'yo. Pinagplanuhan ko kayong mabuti. At ngayon, sisiguraduhin ko na mas higit pa ang gagawin ko sa'yo kaysa sa ginawa mo sa akin. Kaya ngayon, Tanggol, papatay na kita. Andito na si kamatayan para kunin na ang buhay mo. Hindi na kami maglagong siya dyan! Masakit ba? Ha? Diba? Ano, Tanggol? Kulang pa yan. Higit pa sa ginawa mo sa akin ang gagawin ko sa'yo. Bilisan mo! Bilisan mo! Ito! Dahan-dahan kita pahihirapan bago patayin hanggang magmakaawa ka sa akin. Napatayin na lang kita! Alis ka!
Masarap ba? Ito, Para sa mama ko! ito naman. Para sa akin! Bullseye. Akala ko, matibay kang tao. Hindi naman pala. Tanggol! Ano? Lumaban ka, Tanggol! Napakadali mo palang patayin. Pinaikot ko lang kayo. Ngayon, nandito na kayo sa aking mga kamay. At sisiguraduhin kong di kayo makakalabas sa mansyong ito. Dahil lahat kayo dito ay ililibing ko. Sino ka? Ano ang trago sa'yo? Hindi mo ba ako natatandaan? Ako yung pinumpog mo sa hotel. Ayok ka! Kagantihan kita at hahanapin kita! At sisiguraduhin papatayin kita! Ako yung anak ni Divina na papatay sa'yo. Ayok ka! Buhatin nyo! Sarado ang mga pinto! Ano bang nangyayari? Sino matake ka rin? Hindi ko po alam! Gusto kong magbayad sila sa mga kasalanan nila sa pamilya ko, Jason. Ubusin mo ang mga Mondragon. Kayo tumimbil sa akin! Susugurin tayo mga girero! Bilisan yung kubilang! Sanda mga armas! Pagkato si Rocky Boy! Ipagluluto ko si Tanggol para gumaling na po siya kaagad. Sigurado, gagaling ka dito, Tanggol. Mawawala lahat ng sakit mo. Hoy! Magsalita! Tama si Boss Rocky Boy! Ito na yung pagkain ni Tanggol. Pakakainin ko siya para gumaling siya. FBJ's Batang अस्सलामुअलैकुम हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर पाकिस्तान के, जो कि सोशल मीडिया के लिहाज के की सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है और सबसे ज़्यादा देखा जाता है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो उन जैसा कि सब लोगों को पता है कि वो 103 दिन की जेल काट के अभी रिहाज हो चुके हैं, और उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो एक अलग टॉपिक था। लेकिन आज हम जिस चीज़ पर बात करने वाले हैं वो एक अलग टॉपिक है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को किस तरह सज़ा सुनाई गई, किस तरह उनको गिरफ़्तार किया गया, फिर किस तरह उनको जेल में रखा गया, फिर वो रिहा हुए, ये सारी कहानी आप सब लोगों को पता है। लेकिन आज हम इससे आगे वाली कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे ही रिहा होते हैं तो वो अपने बयानात में कुछ ऐसे इंकशाफात करते हैं जो कि बहुत हैरानकुन होते हैं। 295C के हवाले से वो हमें इस तरह की मालूमात बताते हैं जो कि बड़ी हैरानकुन होती है। पिछले कोई 3 से 4 दिन पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इसी टॉपिक पर, इसी मामले पर शाहज़ेब खानज़ादा, जो कि जी न्यूज़ के बहुत बड़े एंकर हैं और बहुत बड़ा शो चलाते हैं, उनके साथ इंटरव्यू किया और उनको
सारी मालूमाती और कुछ इन्वेस्टिगेशन उन्होंने खुद भी की। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बकौल 295C के ज़रिए बहुत नौजवान बच्चों और बच्चियों को वहाँ जेल में डाला गया है और वो बिला वजह जो है वो सज़ा भुगत रहे हैं। एक बात जो कि हमें काफ़ी स्कॉलर से भी सुनने को मिलती थी कि 295C जो है वो बिल्कुल एक गलत जो है वो कानून है, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान में इसको अपने मफाद के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इस बात की हकीकत का इस लिहाज से और इस तरीके से नहीं पता था जिस तरह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने खोल के बताया। अब वो बताते हैं कि मेरी ही जेल में और मेरी ही चक्की के साथ एक नौजवान लड़की थी जिसकी उम्र गालिबन 20 से 22 साल होगी। वो भी 295C की कैद काट रही थी और जैसे जब ही मैं रिहा हुआ हूँ वैसे ही वो भी रिहा हुआ, लेकिन उसकी ज़िंदगी के अहम 10 से 12 साल जो कि उसने जेल में गुजारे हैं उसके ज़ाया हो गए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 10-10 साल हो गए हैं वो खामखा में जो है वो सज़ा भुगत रहे हैं। और फिर वो बताते हैं कि उनकी जो चक्की थी वो एक ऐसे शख्स के साथ थी जो कि ईसाई थे, तो क्योंकि मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी ईसाइयों के मज़हब की तौहीन करने की वजह से ही गिरफ़्तार हुए थे। तो वो बताते हैं कि उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ था और वो बहुत अच्छे इंसान थे जो भी थे। वो उनके साथ बड़ा उठना बैठना था उनके, क्योंकि उनकी चक्की बिल्कुल उनके साथ थी। और वो इस तरह की चीज़ें हैं कि वो बताते हैं कि एक किस्सा ऐसा भी है कि लड़का जो है वो रिश्ते के नाम पर उस पर खामखा इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने 295 यानी कि इसने मज़हब की तौहीन की है, और जज ने जो है उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना दिया। अब वो बताते हैं कि इसमें वकील भी मौलवी हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं, लेकिन उस नौजवान को जो है वो अभी 7 साल हो गए हैं, वो कैद काट रहे हैं और अभी और भी काट रहे हैं। वो बताते हैं कि जैसे ही मैं जेल में गया तो वो मेरे बहुत से वहाँ से मुझे देखने वाले स्टूडेंट थे, तो उनको जब पता चला कि मैं भी गिरफ़्तार हो गया गया तो उन्होंने मुझसे रब्ता करने की कोशिश की। और वो ये भी बताते हैं कि जब मैं आया तो उन्होंने मुझे तनकीद की कि आपको हमारे लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, और इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें लोगों को बता रहा हूँ ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके। उसके बाद वो बताते हैं कि अब जब मैं रिहा हुआ हूँ तो मेरे साथ 10 से 15 रिहाई और भी हुई हैं जो कि बहुत देर से सज़ा काट रहे थे। और ये भी वो बताते हैं कि अब हालात चेंज हो चुके हैं, तो शायद हालात चेंज हो चुके हों, क्योंकि जजेस पर ये डिपेंड करता है। फिर उसके बाद उनका जो सबसे बड़ा इंकशाफ था और वो ये था कि मेरी जो चक्की थी वो 8 चक्कियाँ छोड़ के इमरान खान की चक्की भी थी, PTI के बानी इमरान खान और बहुत से लोगों का लीडर। और वो बताते हैं कि इमरान खान की बाकायदा उन्होंने आवाज़ भी सुनी जब वो अपने जो उनकी खिदमत करने वाला वहाँ बंदा था उसके साथ बातें करते थे। उनकी ज़्यादातर गुफ्तगू जो थी वो क्रिकेट पे होती थी, वो क्रिकेट पर ज़्यादा बात कर रहे। उसके बाद वो जो PTI और नून लीग की तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि नून लीग वाले कहते हैं कि उनको वहाँ पर बहुत ही आराम है और फ़ज़ाइल बयान करते हैं जेल के, दूसरी तरफ PTI वाले कहते हैं कि उनको वहाँ पर बहुत जुल्म हो रहे हैं और वो बहुत ही तंगी में है, उनको उनकी तबीयत नहीं ठीक, उनको खाना अच्छा नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ों का उन्होंने रद्द किया। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खान साहब वहाँ पर बहुत अच्छी सूरत हाल में है, उनके पास LED भी है, उनके पास एक उनकी खिदमत करने वाला चकिया भी है, ठीक है, जो कि उनको रोज़ खाना बना के देता है। और खान साहब रोज़
देसी घी के पराठे खाते हैं। ये इंजन मोहम्मद अली मिर्ज़ा का कहना था। उसके अलावा वहाँ पर हर रोज़ मेडिकल टेस्ट किया जाता है सभी मुलजिमान का। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ये जो नॉन लीग वाले ये कहते हैं कि बहुत फ़ज़ाइल बयान करते हैं जेल के, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। वो अपने बयानी में ये कहते हैं कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरे किसी दुश्मन को भी जेल की कैद काटनी पड़े। ये एक ऐसी चीज़ है। और वो ये कहते हैं कि अक्सर औक़ात ऐसा होता था कि 2 बजे होते थे और मैं 2 घंटों के बाद टाइम देता था, तो फिर सिर्फ 2:15 ही हुआ था। तो जेल में टाइम गुजारना इतना मुश्किल है। तो ये थे जी उनके बयानी। और ज़ाहिर सी बात है जी मोहम्मद अली मिर्ज़ा की आवाज़ अब लोगों तक पहुँची है। देखते हैं इस मामले में क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।